What's up mga par at magandang umaga sa inyo at muli Sunday vlog tayo, no? Early Sunday vlog, no? At ngayon is linggo ng palaspas mga kapar, no? At rese mga kapar, yan kung makikita nyo, may palaspas na nakasimbolo. At time check tayo mga kapar, no? Yan, no? Oras natin is 6:15 mga kapar, no? At asikaso na ako at punta na tayo sa simbahan. Yep. Pag ito nakabisa tayo. At yung mga par, nakabisa ka tayo at pupunta na tayo sa simbahan. Nakapula tayo, no? Yung organisasyon namin na to, no? Suot namin ni Mami. At yan, si Baby Nana. Hi! At punta na tayo ng simbahan mga par, no? Let's go. Yep. Surprise! At yun, what's up mga par, at dito tayo nag-umpisa sa apply dito sa amin, no? Dito sa Isla mga par, no? Ayan mga tao. Dito kami sa may tabing dagat mga par, no? Dito muna yung prosesyon papunta sa simbahan mga par, at update ko kayo mga par, no? Upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian. Kasto, mga dahon ng olibo, upang amin muling sariwain ang iyong kadakilaan. Nawa ang mga palaspas na ito ay magamit namin sa pagtatanggol sa kalikasan, pagtatanggol namin sa aming mga anak at pamilya sa lahat ng uri ng masamang espiritu. Nawa ang mga palaspas na ito na aming gagamitin sa sunod na Huwebes Santo upang ipahid sa Miyerkules ng Abo. Tayo na mga parang dito na tayo sa simbahan, no? At yan, si Bubuyo. At binibriefing na sila doon mga par kasi may sagutan mamaya, no? Kumbaga sa babasahin may parang sadula mga par, no? Sa homily mga par. At tila mga par, may na lang ulit, no? Ay isa po itong tagpo sa mga huling oras ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa bundok ng mga olibo, na kung saan pakalupas po niya na siya bumaba sa kalanalangin sa bundok ng mga olibo. Yung napakinggan nating pagbasa sa tabi ng dagat ay sinalubog po siya ng napakaraming kababayan ng Hudyo bilang siya po ay hinahangaan at nagpupuri sa Diyos sa kanya po mga ginawang himala, pagpapagaling at mga kababalaghan, pagbuhay sa kaibigan na si Lazaro, at unawa po ng kanyang mga kababayang Hudyo na siya po ay nakapagligtas noong panahon yun. At kaya po tayo ay isinagawa natin ang pagbasbas ng mga palaspas, isa pong pagsasakatuparan din natin noong salubungin ng mga tao nagsisipagpuri sa Diyos, ang ating Panginoon Kristo na nakasakay sa mula. Siya po ay iupuri ng kanyang mga kababayan. At hindi po namagalaan ng mga kontrabida. Sapagkat alam naman natin sa isang pelikula, yan po ang isang buhay na matutuwa ang tagapanood kapag ang pelikula ay kumpleto ng mga tauhan. Ang sabi ng mga kontrabida
na kung saan yun yung tagapaglingkod sa templo. Mga eskribas at parisiyo, tagapangaral sa templo ng panahon yun ng ating Panginoon. Ang sabi nila, noong nagpupuri ang mga alagad at ang mga mamayan na naniniwala sa ating Panginoon Kristo, ang sabi nila, Guro, suwayin nga ninyo ang inyong mga alagad. Yan po yung pagpasok nito sa pinalagan. Subalit sinagot sila ng ating Panginoon Kristo. Sinasabi ko sa inyo, kapag tinatigil ko sila, mga bato na ang sisigaw. Mga kapatid, isip-isipin po natin, kapag ang bato ay isipin natin na sumigaw, may kasama pong aksyon niya. Kasi ang mga bato, kapag sumigaw, napuumpugan yan. Ibig sabihin may sound. Hindi po natin alam kung ano ang magaganap kapag hinayaan natin mga bato ang sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag hinayaan natin ang bulkan ang humilaw. Hindi po natin alam ang mangyayari kapag hinayaan natin ang dagat ang humilaw. Marami po tayong mga kapatid na babalitaan na papanood natin sa social media. Mga nagaganap sa iba't ibang bansa na may huwag matulad ang ating bansa sa mga natural calamity na nagaganap katulad sa Ormoc, landslide, tsunami, daluyong. Yan po ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo. Kapag hinayaan natin ang bato ang sumigaw, kapag hinayaan natin ang bundok ang sumigaw, kapag hinayaan natin ang bulkan ang sumigaw, kapag hinayaan natin ang dagat ang sumigaw. Mga kapatid, bakit naman po natin na tayong mga tao ang pinakamataas na uri na nilikha ng Diyos dito sa mundong ibabaw, sapagkat tayong mga tao ang pinakamataas ang kaisipan. Pinakamataas na uri na nilikha ng Diyos sa mundong ibabaw, tayo din ang pinakaasahan ng Diyos na magpupuri at sasamba sa Kanya. Kaya wag po tayong lumulat na maging halimbawa doon sa ipinaalala ng ating Panginoon Kristo na kapag tayo'y tumahimik at hindi magpuri sa Diyos, ang mga bato na, ang mga dagat na, ang bundok, ang vulkan, ang magawa po na hindi natin ginagawa. Umali tayong kapayapa at laging maglingkod sa Panginoon at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Ano ito? Eh, ilo pala. Ay, yan eh. Ano? Ay, ikaw na mag-ano. Yung mga palastak po, kaway na ulit po. Ano yung tea? At ayun mga para, tapos na ang ating misa, no? Tapos na ang ating Eastern Sunday or Palm Sunday or Linggo ng Palaspas mga kapar, no? At papasok na ang mga santong araw, no? Na ay pagnilay-nilayan natin mga kapar, no? Alam ko naman may mga palabas sa TV na relate sa ating Panginoon, no? At sana magnilay-nilay tayong lahat, no? At pagsikapan nating maka-isa sa gawaing maka-Diyos mga par. At yun mga par, hanggang dito nang muli. At sana info nakapagsimba din kayo mga par, no? At ayun na lang mga par, peace out and yep.